dito naman po mga kababayan sa isa pang balita na nakita po natin. From wala pang 40,000, halimbawa ha, from ipagpalagay natin, from kulang-kulang 40,000 na puhunan, naging instant billionaire. Buhat nung nakakuha ng proyekto sa gobyerno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na di umano daw, allegedly, ay bata daw nitong si Bongo. So ngayon mga kababayan, eto kasi, di ba ang Alipores, titigong ay walang iba kung hindi itong si Bongo. So ngayon sabi po dito mga kababayan, from Siomai King to Flood Control King. So sino kaya ito mga kababayan? Ayon po sa AMLAC, tinututukan daw po ang 120 billion na paglobo ng yaman ni na Jonathan So at Carlito Macandangdang ng Siomai King mga kababayan. So anong nangyari po dito, from Siomai King, naging Flood Control King. Pero inyo kung gaano katindi ang iniakyat ng yaman ito. Hindi lang siomai, kundi flood control kickbacks din ang nagpayaman umano sa dalawang negosyante. Locked-in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Macandangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ito po mga kababayan yung ano po nila, yung construction company po nila ay nababanggit na nakakuha ng napakaraming proyekto diyan po mga kababayan sa Bulacan. Ano po at kasama po nitong mga ng company ng mga ito na nakasundot ng proyekto sa gobyerno yung mga top-notch construction mga kababayan diyan sa Bulacan na nasa sangkot sa mga anomalyang flood control at mga ghost project. Anyway, tuloy pa natin. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomai King partners Jonathan So at Carlito Macandangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionaria.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni na So at Macandangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangungontrata sa DPWH flood control projects. Diba? Yung JC Premier, gaano katindi niyan mga kababayan. Biruin nyo kung gusto nyo talagang yumaman, mangontrata kayo ng proyekto ng gobyerno, ang bilis. Diba? From Siomai King, na ang puhunan ay wala pang 40,000. Diba? Kulang-kulang 40,000. Biglang naging instant billionaire. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transact Magkano yun? Magkano yun? Yung JC Premier, yung capital nila. 2019 with just a 31,000 peso capital. O, diba? 30,000 pesos lamang po yung kapital nila nung itinayo nila yung JC Premier mga kababayan. Pero kita nyo naman, no, nakasundot ng proyekto sa gobyerno, yan na, panahon ni Digong yan, 2021. Nung nakasundot ng proyekto sa gobyerno, biglang lumobo yung asset sa 120 billion pesos. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Grabe. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022. Kaya minsan napapaisip na lang kami ni Tol Chris Ulo na mangontrata na lang eh. Diba? Total naman, may background ka sa pagiging engineer, Tol Chris Ulo. Bakit di ka na lang mangontrata? Tapos ako na lang gawin mong foreman. Sa kahabaan ng Shaw Boulevard, ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Macandangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, O ayan o, panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpayaman po itong mga ito. Diba from 2019 to 2025? O diba kumikickback na?
Ganyan po katindi mga kababayan. Kaya yung mga didisit yan, wag nyo sabihin na wag nyo sabihin na walang korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan naging talamak ang matinding korupsyon. Sa panahon lang talaga ni PBBM na hulit na dali ang mga yan. Kasi kung titingnan nyo kung titingnan nyo, di ba sinasabi ni Greco Belhica, wala daw po siyang nabangga or wala daw po siyang natisod na flood control scam sa panahon daw po ni Digong. Wala daw po naging problema ang DPWH sa panahon ni Digong. Ano to ngayon? Diba? Ano yung sinabi ni Duterte dati na uso yung Ghost Project sa mga flood control dyan sa DPWH? So, ibig sabihin, naging bulag at bingi. Ito pong si Greco Belhica nung panahon na siya po yung nasa anti-corruption. Diba? Nasa Philippine Anti-Corruption. Kaya nga dapat lang talaga na tinibag ng gobyerno yan. Kasi wala naman talagang kwenta, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito, ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang hard hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top Okay, kita nyo, kababagong tayo lamang noong 2020, mga kababayan, yung One Frame. Pero nakasundot agad ang proyekto sa gobyerno. Diba? Nakasundot agad ang proyekto sa gobyerno at kasama na mga nakasundot ng proyekto sa gobyerno, etong top-notch Catalyst Builders, mga kababayan, na nasasangkot po sa mga anomalyang flood control at mga ghost project dyan po sa Bulacan. top-notch Ay, Ma'am Mary Jane De Vera, mega love shoutout po Thank you po sa pakape. Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at Top Notch sa Bulacan. Tatlo dito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang tatlong proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 million pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap ng 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert Tama, November 6, 2020 yun, Jake. Oo nga po, kaya nga po. Diba panahon ni Digong yan? umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 20. Tingnan nyo mga kababayan, no? Yung finances ni Galang, mula nung 2023, ang kanyang asset mga kababayan, nasa 316 million. Pero nung tumungtong ng 2024, buwan lang, naging 1.9 billion pesos. Pero para sa akin, wala pa rin yayaman kay Kaufman. Siyempre, ikaw, bayaran ka ng 100 million, 150 million. Kada buwan, di ba, sa isang taon, meron ka ng bilyon na asset agad. Bilyon na pera. 2023, ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024, kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So, lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC, umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Ang ilan, joint account sila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng PNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan namin kunin ang panig ni So. Ano yung sabi dito mga kababayan? Wait lang. Engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant. Ayan o. Diba? Wait lang, lakihan ko. Bata ni Bongo. Si So daw po ay dating close aide ni Senator Bongo, mga kababayan. Ayan o.
na andyan dyan, may bilog pa nga. Ibig sabihin, kaya nakakakobra ng proyekto sa gobyerno, tama yung sinabi ni Ramon Tulfo eh. Bata ni Bongo yan. Diba, allegedly. Anyway, tuloy pa natin. Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan namin kunin ang panig, Dinoso at Makadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Grabe mga kababayan yung paglobo ng kanilang asset, yung kanilang ari-arian, no? Talagang kung iisipin nyo, talagang napakatindi po nito. Kaya pala sinabi ni Ramon Tulfo, mga kababayan, na bata daw po ni Bongo ito. Eh yung pala, close aid pala ni Bongo, mga kababayan, nung siya ay tumakbong senator. Ito pong si Makadangdang. So ibig sabihin, kaya nakakakuha ito ng proyekto, tama yung sinabi ni Ramon Tulfo, na sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpayaman. Yang mga yan, mga kababayan, at sa panahon ito ngayon, nabibisto. So ngayon, kung babasahin po natin, itong sinabi ni Ramon Tulfo, sabi niya dito, from siomai makers to flood control magician. Yan ang kwento ni na Jonathan So at Carlito Makadangdang. Nagsimula sina So at Makadangdang sa kanilang kumpanyang nagtitinda lamang ng siomai sa mga kariton na ang paid up capital ay nasa 31,000 mga kababayan, mahigit. Sabi po dito, JC Premier Business ang kumpanya nila ng siomai. Umiba ang JC Premier Business noong panahon ni Pangulong Digong ng 120 billion na mga proyekto sa flood control sa DPWH. So, ibig sabihin, ito pala pong JC Premier Business, ito po ay ang negosyo talaga nito ay pagtitinda ng siomai. Tapos bigla silang nag-ship to contractor, mga kababayan, to construction company. Diba? Na kung saan, sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakasundot ng proyekto na nagkakahalaga ng 120 billion. So nakakapagtaka, ang bilis. Biruin nyo ang bilis makasundot ng proyekto. Kasi sa panahon po ni Digong, mga kababayan, pahirapan makakuha ng proyekto kung ikaw ay manggagaling sa pagtitinda ng siomai, tapos bigla kang magsiship papunta sa construction company kung wala kang backer. Diba? Kung wala kang kinakapitan. So ngayon, ang maliwanag po dito, may nilapitan. Etong mga ito, allegedly. So sabi pa dito, basahin pa natin, nakakuha si So, isang Chinoy, ang malaking proyekto dahil dumikit siya sa mga alipores ni Digong. Biglang yaman si So at Makadangdang. Ganoon din si Simon Paz, alias Simon Day, na isang kontraktor ng basura na naging bilyonaryo noong panahon din ni Digong. Ang pagsipsip ni Pasde sa mga alipores ni Digong ay nagbunga ng pag-award sa kanya ng prime government lot sa Luneta. Sabi pa dito, tinayuan ni Paz or nitong si De ng Rizal Park Hotel ang dating kinatatayuan ng US Army Navy Club. Isa ring Chinese na naging bilyonaryo noong panahon po ni Digong ay si Michael Yang na nag-uumpisa pa lamang sa pagtitinda ng mga knickknacks sa mga sa Davao City. May high na makatotohanang source na si Yang become a billionaire running many pogo outlets and drug trafficking, mga kababayan, nung panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang yung mga Chinoy na naging kaalyado, naging kaibigan ni Digong, biglaan po yung naging pagyaman sa panahon po niya. Dahil nga, mga kababayan, ganito po pala katindi. Diba? Ganito po pala katindi, mga kababayan, yung kalakaran na kapag dumikit ka sa alipores ni Digong, na may biglaan yung pagyaman mo. Katulad po nitong dalawang ito na nagtitinda lamang ng siomai, at ang puhunan ay nasa 31,000 pesos lamang, biglang naging instant billionaire. Dahil lamang po, mga kababayan, sa mga nakuhang proyekto galing po sa gobyerno. So ibig sabihin, sabi dito, may background engineering, may pinakitang background bago kunin, may engineering. Siguro kahit walang ganon, kukunin kasi nga, malapit sa mga alipores
ni Digong. At maliwanag mga kababayan na ito daw pong si Jonathan So, talagang malapit kay Bongo. So, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na bata po ni Bongo ito, allegedly. Diba mga kababayan? So, ganyan po katindi. Kaya yung mga didishit yan, huwag nyo sasabihin. Tigil-tigilan nyo kami sa sinasabi nyo na matindi ang korupsyon sa panahon ni PBBM. Mas matindi ang korupsyon sa panahon ni Digong, sa panahon lang talaga ni PBBM, nabisto at nabuking yung mga ganyang klase ng kalakaran. Saan ka ba naman magkakatala? Sa panahon ni Digong, biglang naging instant billionaire yung nagtitinda ng siomai. Diba? Dumikit lang kay Bongo. Kaya kahit sino talaga mga kababayan mapapaisip at magtataka. Biglaan at matindi yung pagyaman ng mga ito. Yun naman pala malalapit po dito po kay Senator Bongo. Diba? So ngayon mga kababayan kayo, ano pa masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin po na yan, sa topic po na yan. At